napakapataas nito. Magandang araw mga ka-camping adventure. Tara, camping tayo. At ngayon ay dadalhin ko kayo sa napakagandang camping spot dito sa Atok Benguet. Ang Goat Cliff Adventure and Camping. Tara, samahan niyo ako sa isang epic trip na puno ng breathtaking views, rock climbing, at syempre, anong benefits ng camping sa kalusugan natin. Let's go! Mga bandang 4:30 AM nga kami umalis ng bahay. At syempre, dahil puyat at pagod sa trabaho, tulog nga kami sa biyahe at nagising kami, dito na kami sa TP-Lex. Nag-stop over nga muna kami sa season para maglabas ng sama ng loob. Stop over. Mag-CR pala. Kuya! Mula Baguio, nasa 1.5 to 2 hours ang biyahe papunta sa Atok Benguet. Sobrang ganda at relaxing ng view along the way. Wala nga lang kaming chance na huminto para magpalipad ng drone dahil saktuhan lang ang daan. Around 10 AM na nga nung umabot kami sa punta na to kung kailan kami kakaliwa. At dito, makikita nyo sobrang daming mga taniman at ang daming mga gulay sa paligid. Pagpasok nga namin sa bandang to, medyo makipot na ang daan at isang sasakyan lang ang kasya. Wala na nga ring signal ang mobile data sa bandang to. Ngayon ko nga lang na-realize na marami pa pala talagang lugar na hindi pa naaabot ng signal ng internet at malayo pa sa kabihasnan. So pagdating mo sa lugar na to, walang wifi, walang internet, walang social media, walang notification. Pero makaka-receive ka naman ng text message. So contactable ka pa rin. At dahil makitid nga ang daan, meron nga ditong part na naligaw pa kami at napunta kami sa isang bahay. At dahil nga paway ang daan, doon pala dapat kami sa bandang kaliwa. So bumalik na lang ulit kami at naghanap kami ng pwede naming atrasan at pwede naming ikutan. Sa puntong ito ay pakanan na ang Goat Cliff, pero dahil nga hindi kayang dumiretsong pakanan, kailangan naming humanap ng pwedeng ikutan para bumalik kami dito. May unang bahay kaming nakita na pwede naming ikutan. At tsaran! Nakaikot na kami. And yes, malapit na dito ang pupuntahan natin. Nakakamangha at napakasarap tingnan ng paligid. Ang daming gulay at kitang-kita mong sipag ng mga tao na taga dito. Ang simple nga lang ng buhay ng mga tao dito. Hindi katulad sa atin na puro tayo social media. Dito talaga, less gadgets and more real connections. Sabi nila, mas mahaba daw ang buhay ng mga tao dito kaysa sa syudad. Tingnan nyo naman kasi ang paligid, puro gulay. At ikaw ba naman ang maglakad araw-araw dito? Tingnan natin kung di ka may exercise, diba? So parang normal na sa kanila yon. And finally, sa hinaba-haba ng paglalakbay, nakarating na tayo dito sa Goat Cliff Adventure and Camping.
Grabe, ang ganda ng view at ang lamig ng hangin. Kahit tirik na tirik yung araw, hindi mo siya mararamdaman sa balat mo. Pagdating nga namin ay may mga nagliligpit na. Kinamusta nga namin sila kung kamusta ang gabi nila, kung sobrang lamig ba. Grabe, parang natakot kami dun sa sagot niya. Nag-set up na nga rin kami ng tent namin para maayos na namin yung mga tatambayan ng mga bata. May kasabay nga rin kami nung gabing yun pero 2 tent lang kami. Napaka-peaceful ng lugar na to. Perfect sa mga naghahanap ng adventure at gusto rin ng relaxation. Isa sa mga dahilan kung bakit dapat yung subukan ng Goat Cliff ay dahil sa stunning view at sobrang preskong hangin. Noong mga panahon na to ay medyo makapal pa nga ang fog. Kung mapapansin nga ninyo, may mga tanim itong paligid ng pinagtayuan namin ng tent. Sabi kasi ng isa sa mga may-ari, talagang nagtatanim sila dito sa paligid, especially kapag hindi peak season. Sa ganitong lugar, ibang mundong mararanasan mo. Tahimik, payapa at napakalayo sa ingay ng city life. Dito, mas maririnig mong tunog ng kalikasan, ang ihip ng hangin at huni ng mga ibon. Siguro minsan kailangan din nating humiwalay sa mundo ng internet. Subukan mong pumunta sa lugar ng walang signal at tingnan mo kung anong mararamdaman mo. Sa mundo ngayon na halos lahat ng tao ay online, nakakalimutan na natin kung paano mabuhay offline. Pero tandaan natin, minsan, ang pinakamasayang moment sa buhay ay hindi mo mahahanap sa internet, kundi sa totoong mundo. Alam niyo ba na maraming benefits ang camping? Una, nakakatulong ito sa mental health natin. Less stress, more relaxation. Pangalawa, mas nagiging malapit tayo sa nature, na sobrang importante, lalo na sa laging nasa city. Pangatlo, magandang bonding activity to kasama ang pamilya at ang mga kaibigan. Ang camping ay isa sa magandang paraan para makabanding natin ang ating mga anak. Dito, mas nagiging interactive ang learning at mas na-appreciate nila ang kalikasan. Ang camping kasama ang ating mga anak ay hindi lang isang trip. Ito ay isang investment para sa kanilang childhood memories. At dahil nga homeschooled ang anak ko, sobrang beneficial din sa kanya ang ganitong activity. Isa sa pinakamagandang bagay ng homeschooling ay pwede tayong lumabas at gawing mas makabuluhan ang pag-aaral. Isa din sa mga dahilan kung bakit lagi namin tong ginagawa ay para makita ng mga bata na may mas malawak pang mundo sa labas ng gadget at ng screen. Look at the fog. Look at the fog. Oh, lamig. Lamig. Dito na natin dito sa Goat Cliff Adventure and Camping. At grabe, ang lamig ng hangin. Halos hindi nga kami makagalaw sa sobrang lamig. Pero ang sarap sa pakiramdam. Preskong presko at ramdam na ramdam mo ang kalikasan. Ang ganitong umaga ang isa sa dahilan kung bakit gustong-gusto naming mag-camping. Nagmuni-muni nga muna bago magluto. At dahil magnanay na rin ang lagay na to, tara, magluto na muna tayo. At tingnan nyo naman ang lutoan namin, daig pa ang inulan at binagyo. Sobrang lamig nga ng tubig, parang sobrang punong-puno at sobrang daming yelo. Halos kapag naghugas ka ng kamay, mamamanhid na yung mga kamay mo. At habang nagluluto nga ako, si Rafael ay gumawa na ng sarili niyang lakad. Pangarap niya daw kasi mag-rock climbing, kaya sige, push mo yan. Simula pa lang, excited na siyang subukan to. At bilang magulang, hindi namin gustong pigilan ang anak namin kung ano man ang gusto niyang gawin. Alam ko, some of you natatakot
kapag gustong sumubok ng ganitong adventure ng mga anak nyo. Pero para sa amin, hindi namin siya hahadlangan basta sigurado kaming ligtas at hindi delikado para sa kanya. Katulad ngayon, bago siya umakyat, tiniyak namin kumpleto ang safety gear niya. May proper guidance siya at sinisigurado naming hindi ito risky para sa kanya. Isa rin kasi itong paraan para lumakas ang loob niya. Natuto siyang magtiwala sa sarili at matuto siya kung paano niya harapin ang mga hamon. Kung pipigilan kasi namin siya sa mga bagay na gusto niyang gawin, baka dumating ang araw na matakot na siyang sumubok ng mga bago. Ayaw naming mawala ang self-confidence niya. Ayaw rin naming matutunan niyang umatras sa takot, lalo na kung alam niyang kaya niya. Pero syempre, bilang magulang, nandito kami para gabayan sila. Handa kaming sumuporta, hindi para pigilan sila, kundi para siguraduhin na handa sila sa bawat adventure na pinapasok nila. At yan ang pinaka-importante, ang matutunan niyang kaya niya. Ayaw naming pigilan dahil natatakot kami. Diyan kasi siya lalakas at diyan siya matututo na maging kumpiyansa sa sarili niya. As a parent, naniniwala ako na hindi natin kailangang hadlangan ang mga gusto at hilig ng ating mga anak. Ang kailangan lang natin gawin ay siguraduhin na ligtas sila habang ginagawa ito. At higit sa lahat, iparamdam sa kanila na nandito tayo para sumuporta. Yun na po yan, napapatay lang. Kasi parang pang-save ng battery. Mag-hook ka pa rin. Sabi, ang kapataas nito. Grabe talaga. At ang sarap sa pakiramdam na makita siyang nag-e-enjoy at napakasaya. Sobrang nakaka-proud. Osha, salamat girl sa pagsama sa aming camping adventure dito sa Atok Benguet. At dahil nakita mo nga ang video na to, it's a sign. Tara, girl, camping tayo. O paano, sa susunod na biyahe ulit. Bye-bye!